Now, very interesting yung topic natin ngayon because this is Duterte on the Senate hearing of the drug war. This is Pinoy Extreme, and we are going to talk about different perspectives on issue. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Wala akong sinabi na ganon kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Wala namang pulis yung gustong mapahamak in their line of duty. Although, pag nagpupulis ka kasi, sabi nga nila, kalahati na ng paa mo nakatapak na sa hukay. But it does not mean na hahayaan na lang nating mamatay yung armed forces natin or yung pulis natin dahil lang sa tinutupad nila yung tungkulin nila. Okay, kaya nga meron silang concept ng self-defense. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. Yes, kasi usually, di ba? Pag ano yung sinasabi nung pulis doon sa pelikula, madalas, nakapaligiran ka na namin, sumuko ka na. Madalas, hindi sumusuko yung suspect. So, anong gagawin ng mga pulis? The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabok mo para makulong. So, usually kasi, yung resistance ng mga nahuhuling suspect goes really beyond what is acceptable para doon sa police. And minsan, fatal in nature pa. Like nangaagaw ng baril or nakikipagbarilan. Of course, kailangang either protektahan ng pulis yung sarili niya, and at the same time, kailangan niyang gampanan yung tungkulin niya, which is arestuhin yung tao na nagkukos ng fatal resistance. And how can you subdue a fatal resistance? Most likely, magiging fatal din yung reaction mo. 'Di ba? Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi, bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin nila ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. Usually, ang kriminal, hindi nadadala sa usap yan. Kasi kung nadadala sa usap yan, hindi sila magiging kriminal. 'Di ba? Yan ang turo ng sa College of Law. That's the law. Pero kadalasan kasi sa mga Filipino, walang alam kahit na yung basic understanding lang ng batas natin because most of the laws are written. And they are written in English, and since yung comprehension nga ng Pilipino mababa, kaya hindi nila naiintindihan masyado how those basic laws or explanation ng laws gumagana. Kung ano yung sinabi ko sa pulis, batas yan. Walang compromise dyan when you are arresting a person. If he resists, pag ayaw magpa-aresto, you have to overcome him. Well, yung resistance nga, again, pwede lang yung nagwawala, nananapak, and usually physical force lang rin yung ginagamit niyan. Like, nakikipagbuno nga yung police. And again, different kinds of resistance. And pag naging fatal na yung resistance nung suspect, most likely doon na rin gagamit.
his resistance. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may... magpatayan talaga. Yes. And most ng kriminal ay handa ng pumatay at mamatay. And hindi naman din natin gusto na yung mga pulis natin or yung militar natin nababawasan dahil lang sa ayaw natin silang pagbigyang ipagtanggol yung sarili nila. Yung trabaho ng pulis kasi involves personal contact. Walang trabaho sa pulis, sabihin niya, alika dito, bitawan mo yan, mag-surrender ka, sumama ka sa akin. Alam mo kung pwede lang na parang inutusan mo yung kriminal na bumili ng suka sa kabilang kanto, tapos yun na, ganun ka payapa, mas okay yun eh. Walang magbabarilan. But, again, that's not the reality of things. Uubusin ko kayo. Papatayin ko kayo. Ano po ibig sabihin? Sino po yung uubusin ninyo? Sino yung papatayin ninyo? Ito ba yung mga user, mga pusher ng illegal drugs? Yes, sir. Lahat. Hold-upper, kidnappers. Hindi lang sa drugs? Hindi lang droga, sir. Lahat po. When I was mayor, kalaban ko lahat ang criminals. Huwag naman yung mga staff, Wala akong alam dyan mga... yung mga cheke-cheke. Usually kasi yung mga ganong klaseng problema can be solved peacefully. Yung mga financial demandahan na yan, it can be solved peacefully. Yung mga kidnappers sa Mindanao po, marami yan. At ay yung mga lawless elements doon, when they go on a rampage, they take over the entire municipality. I-hostage na lang yung municipality, yung bangko lahat doon, hino-hold up. Actually, pinaka-recent na lang, Marawi Siege. Buong bayan ng Marawi yung tinake over ng terorista. Sobrang ganda daw talaga ng Mindanao. Ang problema na lang is yung gulo doon. And paano? Isa yun sa pinakamahirap na tanong. Paano? Paano mo masosolve yung ganong klaseng problema kung hindi mo tatapatan yung lakas nila sa paggawa ng hindi maganda? Marami yung suggestions nyo. I understand that. I've been there. But when you are trying to solve something, there are a lot of factors that you need to actually consider. Well, andyan yung budget, andyan yung manpower, andyan yung intelligence, kung ano-ano pa. Ang daming factor. Now, most of the Filipinos kasi, they are easily persuaded by the things na either napapanood nila, nababasa nila, and usually opinions ng ibang grupo. Kaya, for them, it makes sense. But if you are going to, again, sabi ko nga kanina, take a look at different or wider perspectives, doon mo maiisip, ay, mas komplikado pa pala itong bagay na to kesa sa sinasabi lang nitong grupo na to. Marami pa palang pwedeng consider. Now, this is Pinoy Extreme and samahan niyo ako sa part 2 ng pakikinig natin kay President Duterte sa Senate hearing about drug war. This is Pinoy Extreme. Have a good day.